Okay, buksan natin ating Bible in the book of Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. May topic today, Jesus, the reason of the season. Ang lahat ng bagay ay meron pong dahilan. Amen? Ang lahat ng bagay. Ang sabi ng Bible sa Isaiah, for unto us, sabihin natin, unto us, hindi individual, kundi unto us, the child is born, unto us the son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And that is the reason. Amen. Hindi lang po tayo ililigtas ng ating Panginoon. There is a different reason why Jesus came here on earth. Amen? Dala-dala dito yung tinatawag na pangalan. And He will be called Wonderful. Everybody say Wonderful. Wonderful. Dahil ang regalong buhay ng Panginoon is so wonderful. Tingnan mo yung katabi mo, wonderfully made by the Lord. Wonderful. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Yung mga nasa tahanan, wonderful family we have. Wonderful. Kaya, yaan ang ibig sabihin. Another one is counselor. Sabihin natin, counselor. Tagapayo. Siya yung tagapayo na talagang pag tayo humingi sa kanya, siguro, may iaayos ang buhay ng bawat isa. And then another one, mighty God. Sabihin natin, mighty God. Talagang siya lamang yung mighty God o Diyos. Everlasting Father, Prince of Peace, of the greatness of His government and peace, there will be no end. Sabihin natin, there will be no end. Amen? Walang hangganan ang kanyang pagmamahal at ang kanyang kapayapaan ay patuloy na ibinibigay sa bawat isa atin. Then He will reign on David's throne and over His kingdom, establish and upholding in it with justice and righteousness from that time on and forever. Sabihin natin, forever. Sa Lord, may forever. Amen. At ang pong isang i-highlight kong word, yung word. And the seal of the Lord Almighty will accomplish it. Sabihin natin, accomplish it. Kaya, if we have Jesus Christ, all things accomplished by the Lord. Kaya sabi ng Philippians chapter 1, He who began a good work, He will carry it on to completion. Amen? Kung kukumpletuhin. Sino dito naniniwala, 2021 makakarana kompleto? Walang pagkukulang. Amen? Kung ikay wala pang manugang, magkakaroon ka. Alam, nabitiwan ko na. Amin po ba? Amen? Kung wala kang negosyo, magkakaroon ka ng negosyo. Yung mga pinaplano mo. Kasi ang Diyos, may mga teacher dito, di ba? Ano ba yung grade ng averaging? Di ba? Merong NI, S. Ano ibig sabihin na S? Satisfactory. Ginagamit na ba yan sa eskwelahan ngayon? Yung ganyang grade system? Amen? Ano yung pinakamataas? Ha? Meron BS. Very satisfactory. So, makita natin. Kaya tayo naniniwala, God is our completion. Everybody is not perfect. We are not complete. But through Jesus Christ, all will accomplish. Ginagawa niya yon. Kaya, ang Diyos ay patuloy na may gagawin pang bagong bagay sa atin. Amen? So dito sa mga talatang ito, nagdrupo ako for primary reason why Jesus came. The reason, ano ba dahilan? Given na po yung tayo maligtas. Given na po yung tayo pagalingin. Given na po tayo bless tayo ng Panginoon. But there is the strong primary reason why Jesus came here on earth. Meron ito talagang pinakadahilan na alam ng Ama sa simula't simula pa.
Amen? Amen po ba? So, the primary reason why Jesus came here on earth. Alam naman natin na John 13, He is from God, He's going back to God. Siya'y galing sa Diyos at babaling sa Diyos. Amen? Pero meron pa pinakabuod o primary. Amen? So dito makikita natin, Jesus came. The number one reason why Jesus came to misconception about the God. To erase, sabihin natin to erase. Para mabura sa isipan ng maraming tao kung yung pagkakilala nila sa Panginoon. Dahil from the Old Testament, maraming bagay na ipinakilala ng Diyos sa kanyang sarili, maraming bagay na ginagalawan niya, pero maraming tao na misconception ito. Even though from the journey of Exodus ng mga Israelite, nagkaroon pa rin na tinatawag na misconception about God. Nung si Moses ay umakyat doon sa Mount Sinai, nung bumaba, merong ginawa ng guyang ginto. Para sa kanila, Savior. Yes, true. But the number one reason why Jesus came to erase, sabihin natin to erase, misconception about God. Amen? Sa atin, gano'n natin kakilala ang Diyos. Sa lahat ng nakikinig. Ang Diyos ba ay pag may kailangan kalan, ay kay may sakit lalapit sa Kanya? Ang Diyos ba yung pag ikay nagkukulan ng tinapay, ay siya'y naghihimala at nagbumultiply ng tinapay? Amen? Kaya naalala ko po, nung binabasa ko yung John chapter 6, the whole chapter ng chapter 6, nagkaroon ng misconception ang maraming tao during that time. Bagamat true, Jesus is a miracle working God. Pero dumating po, pagdating po dun sa chapter 6, verse 60, down to the last verse ng chapter 6, si Jesus Christ hindi nagawa ng himala. Lahat ng tao, kagagaling lang sila sa paghihimala. Chapter 2, chapter 3, chapter 4, lumakad sa tubig, nagpakain 5,000 tao, lumakad sa tubig. Pero dumating, marahil naisip ng Panginoon, dito ba nila ako makikilala? Kaya in the book of John chapter 6 verse 60, maraming tao nagbulong-bulungan at hindi maunawahan sinasabi ng Panginoon. Kaya ang sabi ng maraming ni Jesus Christ, hindi papahintulutan ng Ama lumapit sa akin ang hindi niya pinapahintulutan. Amen? Ni isa'y walang ginawa ng himala ang Panginoon. Why? Upang ipaliwanag sa maraming tao, God is not always healing the people, but to save the people in eternity. Ayaw lang niyang mabusog ka. Ayaw lang ikay pagaling ka. Ayaw lang ikaw ay dinggi sa panalangin. The number one reason why Jesus, during the time, to show to the people, kayo'y nakakain na tinapay at busog. Pero, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa tinapay kayo't nabusog, kundi nakakain kayo ng tinapay na nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ng Bible, doon sa last verses in chapter 6, mula noon marami nang tumalikod sa Kanya. Kasi bakit? Ang akala, yun ang nagpit sa kanila. Wow, I follow Jesus because siya'y lumalakad sa tubig. I follow Jesus because siya'y nagbibless. I follow Jesus because Jesus healed me, supply my need. The very misconception God will erase. Why? Jesus Christ, He is not only the healer, but He is our Savior of our soul. Amen? Kaya makita natin yung pilay, yung lumpo na binutas ng mga disipulo yung bubong dahil hindi na magkasya. At tiningnan ni Jesus yung pananampalataya ng 5 na nagdala. At pagkatapos ay pinatawad ni Jesus, sabing ganon, humayo ka na't pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Do not sin no more. Huwag ka na muli magkasala. Nagbulong-bulungan maraming tao. Sino yan nagpapatawad ng kasalanan? Di ba't ang Diyos lamang ang nagpapatawad? Are you with me? Amen. Kaya the number one reason why Jesus Christ came to erase the misconception about God.
kailangan maunawaan mo talaga who is God, who is Jesus. He is not only the miracle working God, He is not only the prayer answering God, but deeper to that, according to Isaiah chapter 9, ang sabi ng Bible, verse 6, let us read again. Verse 6, Isaiah chapter 9, the government will be on His shoulder. Sabihin natin, ang pamamahala ay nasa kanyang balikat. Amen? Speak about the leadership. Kaya yung misconception about God ay na-erase when Jesus Christ came. Dahil sinabi na ng Bible ang nariyan. Marami namang ayaw maniwala sa anak, sa ama lang daw. Nakuha niyo po ba ako? Marami naman naniniwala ang ama at ang anak at ang Espiritu ay iisa na. There are so many misconceptions interpreting who is God. Kaya dito makikita natin, deeply say by the Father in the book of Matthew chapter 17, this is my beloved Son whom I please, listen to Him. Nung si Jesus ay nagbagong anyo sa Mateo 17, kasi yung mga disipulo during that time ay under misconception, who is Jesus? He's only the prophet. He is the son of Mary. He is the son of the carpenter. And yet, He is saying, the sin is forgiven. Nakuha niyo po ba ako? Kasi totoo naman, anak siya. Lumaki siya, nagkatawan tao, para mabigyan ng malalim na kasagutan. Kaya siya nagkatawan tao para iligtas ang tao. Sabi nga doon sa isang word ng aming professor sa biblical psychology, what is the problem? That is the solution. Ano naging problema? Dapat yun din ang gawin mo solusyon. Kaya in the book of John chapter 3 verse 14 to 16, ang sabi ng Bible kung paanong itinaas ang ahas sa panahon ni Moses, ganun ding itataas ang anak ng tao sa ating kapanahunan. Kaya ang sino mang manampalataya ay maligtas, at ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos ibinigay niya si Jesus upang ang lahat ng makakilala at manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya makikita po natin, yung sign ng medisina ay isang tungkod ni Aaron na mayroon pong ahas sa dulo. Now, makikita po natin, yung sign ng St. Luke's Hospital, mayroon pong tungkod na may ahas, symbolizing God is the true healer. And that is the right term patungkol doon. Kaya the misconception will be erased at tayo ay lumaya na doon. Amen? Napaltan yung ating pagkaunawa. Sino ba si God? Napaltan na yung ating isipan na nung araw tayo po'y nakaluhod. Naglalakad tayo ng paluhod. Nilalagyan pa natin ng munggo. Nilalagyan pa natin ng asin. At pagpa tayo nasasaktan, ang sabi natin, ako'y pinatawad ng Diyos. Pero nung atin nakilala ang Panginoon, ang sabi pala ng 1 John 1:9, ikumpisal mo lang ng iyong mga labi ang iyong kasalanan, ang Diyos ay tapat na ikay patatawarin at lilimutin sa lahat ng iyong kalikuan. And that is the true meaning why Jesus came. There is so many misconceptions. Even today. Hello? Even today in San Pablo City, may church dito na nangangaral na Diyos Ina. Amen? Are you aware? Hello? Ang ating mga estudyante, noong sila, open pa school and universities, nagba-Bible study. May sumasabi sa kanila, naka-laptop, at ipinapangaral na kami ang tunay na born again. Bakit? Kasi kami may ama, may ina, may anak. Kayo, walang ina. Biro mo yon. Are you with me? We honor the very Virgin Mary. We love her. But with regard to the salvation of our soul, no other name given by the Father for the salvation of the fallen humanity, the Lord Jesus Christ. And that is the reason why Jesus came to erase. Sabi mo, bura na ba sa isipan mo yung dati?
Diba? Kasi kailangan burahin natin. Amen. Yung nilalagnat, pahiran mo nga ng laway itong tiyan ng anak ko, baka mabalis mo. Amen. Hello. O kumaong ka nga ng albularyo at patuloy na lagyan ng insenso ang anak mo. Pinausukan pa. Amen po ba? Ano yan? Isda. Ano ba yung isda pinausukan? Tinapa. May nakasalubong, oy Manong, baka mabalis mo ang anak ko. Ay, kare-recover lang sa lasing. Hindi pa naghihilamos, hindi pa nagmumubog. Tapos ginanon yung laway. Pag akin na. Higit pa yun sa coronavirus. Kaya ang dahilan kung bakit si Jesus Christ ay dumating, to erase the misconception. And praise God, we are all delivered. Dahil nalaman natin, ang tagapagligtas pala ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. At ang sabi diyan, the increasing of His government will be on His shoulder. Ayan, the government will be on His shoulder. And He will call Wonderful. Amen? Ang Diyos hindi berdugo. Na bago ka pagpalain, kailangan muna kayo magsugatan, magkahirap-hirap na bago masabing, okay, karapat-dapat ka sa pagpapala ko. God, our God, is wonderful. He is wonderfully done everything to bless us. Kaya pinagpala tayo ng Panginoon. He is wonderful. Amen? Ano ang sabi diyan? Wonderful Counselor. Kaya alam nyo, pag tayo magkaroon ng intimate relationship with the Lord, when we pray to God and read His Bible, read the Word of God, the very sharp counseling of the Lord will be given to you. Kasi minsan pag tayo humihingi sa kapwa natin, nasasaktan tayo kasi ang gusto mo, ayunan ka doon sa maling ginagawa mo. Ay hindi, sa iba na lang humingi ng payo. Amen? Nakaranas ba kayo doon humihingi ng payo, hindi naman tinatanggap? Ay reason ng reason. Ay kasi naman. Ay siya, umalis ka na. Wala ka nang humingi ng payo. Amen? But Jesus Christ is our great counselor. When we feel shame, when we feel discouraged, when we feel something wrong from our emotion, let us draw near to God, and God will draw near unto us. Colossians chapter 1. Lumapit tayo sa Diyos. Ang sabi ng Matthew chapter 11:28, lumapit kayo lahat na napapagal at nahihirapan lubha, bibigyan kayo ng Diyos ng kapahingahan. Amen? Kaya lahat tayo napapagod. Subjected lahat. Kahit mga pastor, kahit lahat subjected. Pero, ba't natin tayo nakaka-overcome? Because we know that Jesus Christ is a great counselor. Ang sabi ng Matthew 11:28, come. Lumapit kayo sa mga pastor is okay. You will find wisdom and counsel. Pero, hayaan natin mismo ang Diyos ang mag-counsel sa atin. And amen ba? Kaya nung sabi na diyan, all you who are weary and heavily bound, sa King James, heavily burden. Yung talagang sa wikang wrestling, yung burden ay splank na. Ang ibig ng splank na, sino nanonood na wrestling, itataas yung kalaban at ibabaksak at sasahod ang tuhod. Doon ibabaksak sa tuhod. Heavyweight. Minsan yung kabigatan yun ang bumabasag sa atin. Amen? Kaya, wag mong kayanin dahil hindi mo talaga kaya. O sabi mo, wag mong kayanin. Wag mong pilitin. Amen? Kasi minsan, gusto natin i-reconcile ang isang bagay, hayaan natin ang Diyos. At pag ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng payo, ngingiti ka. Salamat, Panginoon. He is the great counselor. Ituloy mo nga sa verse 29. Meron pang isang malalim. Take my yoke upon you and learn from me. Learn from me. Kaya, as we do, God will do His counseling. Sabi niya, learn of me. Lumapit ka sa akin.
ka. I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Kasi meron tayong kapaguran sa kaluluwa. Ano ba yung kaluluwa? Yan po yung nakakakita, nakakaamoy, nakakalasa, nakakarinig, nakakaramdam. Yan po yung soul, the inner man inside the body of man. Gumagalaw lang ang physical because the soul are affected. Subukan mong puro negatibo nakikita mo. Negatibo din ang lalabas sa labi mo. Subukan mo negatibo naririnig mo. Negatibo din ang lalabas sa labi mo at negatibo din ang ikikilos mo. Bakit? Affected ka ng soul na nakikita mo, naririnig mo, at naramdaman mo. But praise God, God will erase because Jesus came to erase the misconception about God. He is not only the healer, He is our great counselor. Kaya lalapit lang tayo sa Panginoon. Amen? For the past months, I always drawn ring to the Lord. Morning, Lord. Amen. Pag kami ni Mrs. ay may pupuntahan, and praise God sa aking wife, talagang kita ko. Kasama ko sa maghapon. Pag uwi namin, magbibihis lang na yan uniform. Diretso na sa likod ng bahay, patatakbuhin ng washing machine at maglalaba pa. Nakuha niyo po ba? Kaya sa akin, Lord, thank you, niregaluhan mo. I love you, sugar. Totoo yun. Kasi sabi ko, wag mo ko laging At praise God, ang sarap po mag-minister na kasama asawa at pamilya. Amen? Kaya may nagtanong sa akin yung sekretarya ng Koreana. Why Bishop always kasama daw Mrs. ko? Remember this, Genesis chapter 2. It is not good for the man to be alone. Kaya wag niyong iiwanan ng inyong mahal. Amen? Amen po ba? Bahagi yan. Kaya dito mga kapatid, that is the name of God. Jesus came to erase the misconception about God. And today, through Isaiah, nakita natin. Ilagay mo doon sa verse 7, Isaiah chapter 9. Bago ako umalis doon sa first part. Ang sabi ng verse 7, of the greatness of His government and the peace, there will be no end. Ito nakita ko. Kaya tayo may kapayapaan dahil kay Lord. Minsan nakakarinig kayo ng panalangin, Panginoon, balabalan mo ako ng Panginoong Diyos. Ama, balabalan mo ako ng katuwiran ng Panginoon. Bakit? Kasi tayo ay siyado lamang ng katuwiran ni Lord. Dahil wala tayong katuwiran at hindi tayo matuwid. Pero nung si Jesus Christ ay nakilala natin, yung katuwiran niya ay laging nasa atin. At ang kapayapaan ni Jesus ay nasa atin. Ang kapayapaan hindi nakukuha na pumunta ka sa magandang lugar. Dahil ang kapayapaan, si Lord lang ang nagbibigay according to John chapter 14 verse 27. Peace I give to you. Amen? Kaya yung misconception na wala at ngayon, His peace will never end. Kasi pag tayo nasa Panginoong Jesucristo, magulo man ang palibot mo, payapa kang parang ibong umaawit-awit. Hindi ka maapektuhan. Why? You have peace with Jesus. Pero pag ikay nagkulang na kay Jesus, iibabaw na ang takot, iibabaw na alinlangan, iibabaw na mga suspicious-minded. Bakit? In the absence of Jesus Christ, makikita natin ang gawa ng kaaway ang kikilos. Kaya let us pray and filled with the love of Jesus. Amen? Amen po ba? Kaya yung number 1 is to erase. There is no end. Ang sabi dito, the peace of God will never end. Ang sabi dito, tuloy mo nga anak,
Verse 7, He will reign on David's throne and over the kingdom. Kaya ang Diyos ay patuloy na nagre-raise up, nagbibuild ng kingdom. Not my kingdom, not your kingdom, but the kingdom of the Most High God. Sa kaharian, wala pong judiciary. Hindi katulad ng Pilipinas, dahil may presidente, meron pong judiciary. Separated in identity. Not controlled by the president. Are you with me? Kaya kung maghapol ng kaso sa mataas na hukuman, go to that office. Pero sa kingdom, walang judiciary. Kung directly, king will decide. Pwede kang rumekta sa Panginoon. No more na isa pang tao na pwede kang bigyan ng hustisya. Amen? Amen po ba? Kaya always the king will decide everything. Amen. Kaya maging sa langit, wala din court of appeal. Na pag tayo namatay, patawarin mo kaluluwa ni Jimmy, may court of appeal. Wala na po. Pag ang tao'y namatay sa lupa, namatay siya makasalanan, ang sabi ng Bible, you will be judged. Ikaw ay pagbibigyan na ng tinatawag na parusa. Kaya habang tayo nasa lupa, the great judge inside the kingdom, no other than the King of Kings, the Lord of Lords. Kaya husgahan ka man ng kapwa mo tao, wala siyang kapangyarihan. Ang Diyos ang huling salita at ang Diyos ang maghuhusga sa bawat isa. Remember this. Amen? Kasi gusto mo kontrolin, gusto mo hindi, ganito gawin mo. No. Only God. Amen po ba? Amen. Kahit ako bilang yung pastor, nakita ka ng mali, hindi. Ikaw ang magsusulit sa Panginoon. Dahil ang Diyos lamang nakakaalam ng puso ng bawat isa. Are you with me? Kaya sabi ko nga, yung isang course na nakuha ko nun sa Korea, no ako'y nag-Bible school, nabless ako doon sa isang profesor. Lahat ng ginagawa natin sa ating sarili. Naniniwala kayo dyan? You pray, you do it for yourself. Pinalalakas ka. You read the Bible, you do it for yourself. Amen? You give, you do it for yourself. Nagbibigay ka, ginagawa mo yan, ang Diyos pagpapalain ka. Amen? Pero pag nag-withhold ka na ng giving and tithes, I'm sorry to tell you, you do it for yourself. One day, Lord, ba't ganito nangyayari? Kaya sa Diyos, lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. We need to erase the misconception. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kaya nais kong i-follow up yung sinabi ni Mrs. Hindi kayo pinadadalo para lang kayo magbigay ng offering. God will provide everything in this church. Dumadalo kayo dahil spirituality ang kailangan nyo. And why you give? Amen? May kinuhit na ba ako sa inyo magbigay kayo ng tithes? Wala. Because you do it for yourself. And I give to the Lord more than that. Nakuha niyo po ba ako? Kasi yung misconception, we need to erase. Amen? 2021 is very challenging. Everything you do it for yourself. Kaya isa lang, nangyayari marahil, may ginawa kang mali. And nobody can judge you. Everybody will face one day the very throne of God face to face. Ayon sa lahat ng ginawa mo. Kaya ako'y patanda na. Hingi ako ng tawad sa harapan mo, gagawin ko. Kahit hindi ako mali. Nakuha niyo po ba? Kasi I do it for myself. When I go to PJM and hearing Brother Eddie Villanueva as my pastor, many people misconception. Ba't ka pumunta ron? Ba't ka nagpa-picture? Why? I need to erase to my mind. And I want to be clear,
He is the man of God uses for me to save. And I honor him. Honoring the root, God will bless you the fruits. Amen? Mahirap mabuhay sa nakalipas. Amen? May nag-chat sa amin, pwede ba pumunta ka ng birthday ni Kuya, ganito. Pumunta kami. Kahit may nagawa, limot na yon. Sabi nga nung isa, buti tatanim na sa ng loob. Ako magtatanim sa sama ng loob. At di masama din ang bunga noon. Itinanim ko eh. Kasi ang taong nasaktan, mananakit pagdating ng araw. Ang taong nagmamahal, pagdating ng araw, mapagmahal. We need to erase the misconception who is God. He is a loving God. Mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya ako nagre-ready sa prayer lagi, Lord, 2021, I'm excited. Amen? Amen po ba? Kaya we need to erase. And that is the reason. Hindi rin kayo titingin sa akin bilang pastor dahil ako hindi perfecto. We need to erase that kind of conception. Amen? Only Jesus, the author, the finisher of our faith. Amen? Eh sa akin, ayaw mong gumalaw, gagalaw ako. Ba't ako magpapa-apekto sa'yo? Kaya I do it for myself. And first to God, given, you do it for the Lord. Pero parang boomerang yan eh. Pag inihagis mo, babalik sa iyo eh. At di maghagis na ako ng pag-ibig. Amen? Hindi ka na mag-iisip without thinking. Amen? May nag-chat nga sa amin eh. Baka pwede si Bishop ipag-pray yung ganito. Hindi naman nating attendees yun eh. Pero kung titingnan mo ay kailangang attendees, paano mamiminister yun? Nakuha niyo po ba ako? Kaya, let us erase the misconception. 2021 is a breakthrough year. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Mighty God, everlasting Father, the Prince of Peace. Wow. Gusto mo ng kapayapaan kay Lord. Kaya naalala ko po, nabubuhay po si Jovito Salonga. The late Senator Jovito Salonga. Sumabog noon sa Quiapo, doon napilay si Nonoy Zuniga dahil sa rally. Pinag-usapan ng kapayapaan sa Senate. Jovito Salonga ay sa Christian. Bigla siyang tumayo. Baka pwede tayo mag-pray bago natin pag-usapan ng peaceful problem ng nation. Ang sagot sa kanya, huwag mong gawin simbahan. We talk about peace. Jesus is the Prince of Peace. Kaya purihin ng Panginoon, si Brother Eddie na andun na sa loob bilang congressman. Marami ng Christian sa loob, kaya payapa ang kongreso. Amen? Because somebody pray. Amen? Nung si Cayetano ang Speaker of the House, nagpa-pray siya kay Brother Eddie. Na ngayon, hindi na siya Speaker of the House. Yun namang isang Bishop, Chito Sanchez. Kasi member po ako ng Evangelical Bishop of the Philippines. Kasama. Siya nag-pray naman. So, ang ibig sabihin, talagang kontrolado ng kapayapaan ng Lord ang ating gobyerno. Maging ang ating tahan, maging ang ating kinabukasan, because His peace, no end, and He is the Prince of Peace. Kaya ang ating pamilya, this coming Christmas, i-gather mo and invite the presence of God, let the peace of God dwell. Amen? Bago kayo magkainan. Praise God, yung family ni Mrs., sa amin, nasa amin ng Pasko hanggang 26. I'm so blessed sapagkat ate siya. Pag siya abala patungkol sa kanya kakapatid, ako'y natutuwa. Kasi wala na silang ama't ina eh. Pag sinabi, ate, punta kami dyan. Kita ko kung paano
Papunta tayo na palengke, bilit. Nakuha niyo po ba ako? Kasi nagduduel ang kapayapaan ng Panginoon sa pamilya. Kaya always give, Lord, let your peace ang nasa aming pamilya. Amen? Isang araw kahit abala, mula po sa nagkarlang, umaga-umaga kang gising, diretso akong gatid para masilip ko ang ina ko. Nag-pray dahil may birthday yung apo. Pagkatapos diretso naman kami ng San Miguel. Ang reason kung bakit din tayo nagkakon-thanksgiving sa bawat pamilya, because of peace. Amen? Amen? Kaya sabi ko kay Pastor Conrad, anong area ang magkakaroon Thanksgiving? Kaya hanggang bagong taon pa naman yun. Huwag kayong matakot. Approve tayo ng gobyerno at ako po ay may certificate na no COVID. Amen. Amen. Okay, number 2. Jesus came to express, to show the love of God. Tayo mahal na Ama. Amen. Amen. The author of everything, love of God. Sabihin natin, mahal ako ni Lord. Amen. Tingnan natin ang mga talatang ito, Ephesians chapter 3 verse 17 to 19. Speak about the love of God. Pag tayo may sakit, tayo umiiyak, may pangailangan tayo. Amen? Still the love of God is there. Ang sabi ni Ephesians chapter 3 verse 17, so that Christ may dwell in your heart through faith, and I pray that you, being rooted and established in love. Without the love of God, we cannot love. Are you with me? Without encountering the God of love, we cannot show love. Amen? Pero pag naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos, pagmamahal naman ang ipararanas mo at pakikita sa iba. Kaya itong pagmamahal nito, sabi ng Bible sa verse 18, may the power together with all the Lord's holy people to grasp how wide, how long, how high, how deep is the love of Christ, and to know this love surpass knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of our God. Ang kapunuan ng Diyos ay ang pagmamahal. Ang kapunuan ng Diyos na binibigay sa atin ay kompletong mahal. Sa anong sukat? How, sabihin natin, how long? The love of God is everlasting. Hindi katulad siya ng tao, pag nagtampo sa'yo, iba na ang tingin sa'yo. Pero God, kahit nakakasala ka, sasabihin ng Lord, I love you. God's love is everlasting. How long? How long is the love of God? Till now, God loves you. Nagkakamali ka, still God loves you. Nagkakamali ka, nagkakasala ka, still God loves you. And that is the love of God, how long? Without measure. Kaya that is number 2, the reason of His coming for this season. To express the love, to show the love. Kita niyo yung John chapter 4, yung Samaritan girl. Sabik siya sa pagmamahal. Kaya nung na-encounter sa isang balon sa Jacob's Well, inamin ng babae na marami akong asawa. Nakuha niyo po ba? Because he is hunger for love. But when the woman experienced the love of Jesus, yun ang pumuno sa kanya. Nung bumaba siya, ng love ay kanyang in-raise. Because of the love of God. Kasi wala naman makikipag-usap naman talaga sa kanya eh. Napakalayo ang Hudyo sa mga Samaritano. May holy land daw.
Kaya ang sabi ng babae, ba't ka nakikipag-usap sa akin? Ikaw ay isang Hudyo, ako ay isang Samaritano. Binaranas ni Jesus na kahit kayo ay discriminated, kahit kayo ay hindi pinapansin, I am here to show and express my love and the love of the Father. Minsan kasi sa mga nagkakamali, dapat lalong mahalin at akapin. Kaya minsan mayroong kasamang kaibigang pastor na nagkamali. Ang sabi ko sa kanila, binibisitan nyo ba yung pastor? Binibisitan nyo ba yung brother natin nagkamali? Hindi. Ang ginagawa nyo, pinag-uusapan nyo eh. Mabuti pa ang demonyo, binibisita araw-araw. Dahil kinokondemn yung brother na nagkasala. Bigla napatingin sa aking grupo ng mga pastor. Start. Our preaching is love. We need to express and show love. How long? Everlasting. The love of God expressed. Amen? And the love of God, according to Ephesians chapter 3, verse 17. Let us visit before I close. Ang sabi dyan sa verse 17, doon sa outline ko, 18. Ano sabi sa 18? Have power to gather all the Lord holy people to grasp how wide. Sabihin natin, how wide. Ganun ba kahaba? How long? Sabihin nga po natin, lasting forever. Kaya when Jesus Christ express and show love to you, express, show also to your friend, to your brother. If people hating you, you need to express and show love to them. Because that is the love of God. How wide. Amen? Amen ba? O kawayan natin, I love you. Hallelujah. Isang Old Testament man of God, kilala natin ito si Jonas. Pero mas different Jonas from my friend. Alam niyo ba kung bakit ayaw niya puntahan ang Ninibe? Samantalang siya pinapupunta ng Panginoon hanggang tumakas siya. At nung tumakas ay sumakay sa barko at yung barko'y nadamay. Nasabi naman ng mga tripulante, ba't tayo ay halos bumaksak? Nagpalabunutan. At pagkatapos sabi ni Jonas, ako ang dahilan. Tinatanggihan ko ang tawag ni Yahweh. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung Nineveh people ang pumatay sa kanyang pamilya. Nagmaltrato ayon sa history. Kaya nung tinatawag siya, go to Nineveh, parang ayaw niya. Minsan, alam nyo, susukatin ng Diyos ang iyong pagmamahal. Pag ikay sasabihin sa'yo, anak, puntahan mo yung naging kaaway mo, say to him, to her, sorry. At sabi, sila na may kasalanan ay. Doon mo maipakikita at maipararanas ang tunay na pagmamahal. Kaya let us consume the season of love, Christmas. Go to your neighbor, go to your friend, go to your sister, go to your mother who hate you. Go to some of your friends who hating you. And say to them, I love you because my God is a loving God. Are you ready to do that? The expression of God's love to the people. How wide? Wherever we are. Amen? How long? Walang sukat, forever. How wide? Wherever we are. Kahit na ganong ang teritoryo ng Panginoon. And God touching you wherever you are. Hindi lang nasa San Pablo ka, wherever you are. Yung mga nasa Bermuda, yung naando sa UN, nasa Canada, nasa California, the love of God, the wider love of God, touching you and reaching out everyone. Kaya kang abutin ng Diyos. Si Jesus nga, pinuntahan ng impyerno eh. Yung 3 days na siya nakapako sa krus. Alam niyo ba kung bakit siya na 3 araw? Binaba niya yung pusod
Dahil yung authority ay nakuha ng demonyo. Hello? Yung godly identity na binigay ng Diyos kay Eva at Adan at mga tao, nanakaw niya yung susi. Kaya yung 3 days ang Panginoon ay naandon, nakabiyubay sa krus ng Kalbaryo, pinuntahan niya yon. At samantalang ang demonyo nakaupo, dumating ang Panginoong Hesus at sabi, akin uli yan. Kaya nung nabuhay ang Panginoon, muling ibinibigay ang kalayaan, ang pagmamahal, ang pagpapala, the victory after victory. Because that is the love of God. Amen? Kaya give love on Christmas Day. Not just only to give some things, no. Ma-express yun ang tunay na pagmamahal. Mahalin nyo, para bang ganti, mahalin mo lang ako kung sino ako, sapat na yun. Kasi nagmamahal tayo, kailangan katulad din kita. Kaya yung iba, nagbibigay, doon sa mga tao mabibigyan din sila. Nakuha niyo po ba? Ayan, sabi ng Matthew chapter 6, makagaganti yung kaya mo binigyan. Pag malapit sa kanya, bench. Pag malayo, good morning. Hi-fi na sando na lang yan. Yes, material thing is good, part of our gesture of giving. But during Christmas, mag-release tayo ng forgiveness. Amen? Amen? Mag-release tayo ng forgiveness. Pray. Amen. Good. Ate, kaibigan lang tayo, pero pinatatawad kita. Amen? Amen po ba? May mga bagay talaga na nangyari, pero let us show love and express love to other people. Lalo-lalo na yung hindi kayang gumawa. Nakuha niyo po ako. Noong isang araw may pinuntahan ako, glory to the Lord. May nakita ko doong matanda doon sa gilid. Hindi naman ang hihingi. Yung pala gutom. Sabi ko doon sa gwardiya, huwag mong paalisin. Bakit? Ang papapasukin mo lang ba dito ay may pera? Sabi ko, halika kayo. Ipinasok ko 7-Eleven, gutom kayo, pili kayo. Nakatingin sa akin. Hotdog. May hotdog, di ba? Ang tawag doon? O, yun. Amen? O, turo ka pa. Pero sabi ko, sana wag yung mahal. Sabi ko, ano pa gusto mo? Dinala ko doon sa mga soft drinks. Kinukuha yung maliit. Yung malaki kinuha ko. Amen? It's better to give than to receive. Kaya sabi ko, express love. Amen? Kahit hindi material. Release ka ng forgiveness. Say hello doon sa hindi mo napapansin at iniiwasan. I'm here. God loves you. Amen? Show love. And the last one, before we pray, how high, ang sabi diyan, how deep? Sabi na how deep? Deeper the foundation. Sa malalim, ang ibig sabihin, how deep? The very foundation of love of God. Hindi lang mababaw, napakalalim ang pagmamahal niya sa atin. Ibinigay niya nga ang kanyang anak na si Jesus. Napako sa krus, ganyang kalalim ang pagmamahal. And how high drains you're wanted for. Ang pagmamahal ng Diyos, sasamahan ka sa kanya sa iyong paglipat. Sasamahan ka ng Diyos sa iyong mga pangarap. Because the love of God is high. Amen? Kaya 2021, let us dream again. Let us dream again. At sasamahan tayo ng Panginoon. The last one, my points, Jesus came to enable
our relationship with God. Jesus is the answer, the reason of the season. Siya lamang yung makapag-aayos ng relasyon ng tao sa Ama. Hindi si Moses. Jesus enabled men to restore the broken relationship of every people to His Father. At yung kamatayan sa krus ang kabayaran para maibalik. Kaya merong parable sa Bible, yung nawawalang perlas. Nung makita niya ang isang mamahaling perlas, kanyang inuwi ito. Umuwi siya at ibinenta niya ang lahat ng kanyang perlas at binili yung perlas na mahalaga. At nakita niya ang paghahari ng Diyos ay katulad ay sa kayamanan na nakatago. At nung matakpuan niya, ito ay nakasanla. Ang ginawa niya, ibinigay niya ang kanyang buhay bilang pantubos doon sa pagkakasanla at muling naibalik sa Ama ang nawawalang kayamanan. Ang kayamanan yon, ikaw at ako. Jesus came to enable our relationship with God. Siya lamang yung makapagduduksong eh. Joseph, hindi kaya niya. Even Mary, hindi kaya niya ibalik ang relasyon. Only Jesus. And let us read our Bible. 1 Timothy chapter 2 verse 3. Dito po ako magwawakas sa ating Thanksgiving. 2 Timothy chapter 2 verse 3. This is good and pleases God our Savior, who want all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God, one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. Siya yung namagitan at buhay niya ang naging dahilan. The man Jesus Christ, naging tao ang Panginoon para muling maibalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Sapagkat si Jesus lang ang mayroong Diyos na kakayanan at tao na kakayanan. Si Mary, tao lang. Si Joseph, tao lang. Si Peter, tao lang. Si Paul, tao lang. But Jesus Christ is very different. He is from God and to the people. Kaya siya po yung naging mediator. Our incompletion or incompleteness, God will complete. Jesus complete. Kaya makakaharap tayo sa Kanya at makatatawag ng Abba, Father. Because of Jesus. The reason of this season, Jesus is the mediator. Another verse, Acts chapter 2, verse 20 to 21. And the sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great glorious day of the Lord. And everyone who called in the name of the Lord will be saved. Jesus is our Savior. Amen? Jesus enabled. Siya lamang yun. Hindi si Peter, hindi ang pastor, o sino man. Jesus enabled. Amen? Kaya ang sabi niya, si Jesus ang mediator at tagapagligtas. Acts chapter 4, verse 11 and 12. Jesus is the stone your builder rejected. Imagine, rejected by the people, which has become the cornerstone. Sabihin natin, Jesus is my cornerstone. Mga buhos, that is what we call the cornerstone. 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 Hindi mabuhay ang iyong pananampalataya sapagkat Jesus Christ, the cornerstone, the author and the finisher of our faith. Amen? Kaya ano sabi ng verse 12, salvation is found no one else,
For there is no other name under heaven given to mankind but which we must be saved, the name of the Lord Jesus Christ. Jesus enabled. He came. And the last verses, 1 Corinthians 1:5-7. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at kaalaman. Sabi mo, may kasaganaan kay Jesus sa salita at sa gawa. Amen? Tingnan natin sa 1 Corinthians 1:5, dahil sa inyong pakikipag-isa. Kaya yung great admonition and invitation of Jesus, of God, dito po sa verse na ito, kailangan tayo makipag-isa kay Kristo. He is the reason of the season. Without Christ, without life. Without Christ, we have no faith. Because Jesus is the object of your faith. Jesus is the basis of your faith, the Bible itself. Kaya Jesus, let us come to Jesus. Hindi lang natin sineselebrate that to be happy, to celebrate with homon, queso de bola, like this mga dekorasyon. Ang dahilan ng Pasko nung si Kristo'y pumarito para tayo maging anak niya. And last verse 6 and 7 ng 1 Corinthians chapter 1. Ang katotohanan kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay nyo na bumalik ang ating Panginoong Kristo. Therefore, you do not lack on any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord. Biro nyo, siya yung hinihintay, siya pa rin magbibigay ng katiyagaan sa atin. Imagine that. Amen? Therefore, you do not lack any spiritual gift. Kaya in the last day, magiging malakas tayo, magiging strong in our faith. Amen? Tayo tumayo lahat. And thank you for the first Christmas. Jesus Christ is the reason of this season. Papasko, let us sing before we pray, O Holy Night. Salamat dakilang Diyos. Sing it. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior. Long lay the world, it seemed that there are fighting till we appear, then the soul felt its word. The trees of hope, the weary world rejoices for on their ways. A new and glorious morn. On your knee, oh, hear the angel voices all night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine.
night. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices all night. Divine honor when Christ was born. All night, divine honor. All night, divine. Ama namin Diyos, salamat. Ibinigay mo ang iyong bugtong ng anak si Jesus. Nagsosolong anak mo na ang ginagawa'y papurihan diyan sa langit. Ang bugtong na anak mo na puspos ng kaluwalhatian diyan sa langit. Nung makita mo ang pagkakaembargo ng mundo, walang pag-asa ang daigdig. Ang anak mo na itinatangit, minamahal, ay biglang isang naging sanggol. Nasa sabsaban pa ipinanganak. Walang may pagmamalaki. Puspos ng pagmamahal mong ipinakita ang iyong pagmamahal, Ama. Kung bakit meron kaming masayang Pasko dahil kay Jesucristo. Salamat, Panginoon, hanggang sa kamatayan nanatili siyang nagmamahal at minamahal ang tao. Kaya ngayon, Panginoon, ang dalangin ko sa Kapaskuhang ito, kung meron kaming iisang salita na masasabi, mahal ka namin, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil kami ang naging dahilan ng unang Pasko. Ikaw ang unang nagbigay at kapalit pa ang buhay na iyong ibinigay. Kaya tinataas ko, dakilang Diyos, ang bawat isa na makaranas, Panginoon, at maranasan ang dahilan kung bakit may Pasko. Tayo po lahat ay sumabay sa may langin, maging ang mga nasa online. Let us celebrate Jesus, the love of Jesus. Let us erase the misconception of God. He is the loving God. Buksan natin ang ating puso ngayong umaga. Hayaan nating i-revisit natin ang unang Pasko nang si Jesus ay isinilang sa puso ng bawat isa. Let us revisit our commitment, our pledge, our love, our sacrifice. Let us revisit again. Sumabay ka lamang sa maikling panalangin. Panginoon Diyos, ako po'y nagpapasalamat sa unang Pasko ay na si Kristo ay tanggapin ko. Salamat, Panginoon. Mananatiling nasa Kanya ang buhay ko at Siya ang aking tagapagligtas. Inihahandog ko muli ang aking sarili, ang aking buhay sa iisang Diyos na ibinigay mo sa amin upang aming maging tagapagligtas. Inihahandog namin to sa iyo. Maraming salamat sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night
Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Palapakan natin ang Panginoon. God bless you all. Praise God. Hallelujah. Ang lahat po ba ay napagpala sa umagang ito? Amen? Ang Diyos po ay napakabuti at alam natin ang pinakadahilan. The bottom line is yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon kung bakit siya ay dumating, pumarito sa lupa. Ang sabi nga ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. And also in the 1 John chapter 3, ang sabing ganon, how great is the love of the Father that He lavished on us, that He called us children of God. Ano po, tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Kahit po tayo mga, sabi nga kanina sa preaching, ay nagkasala, nagkakamali, pero gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya kung ating bubulay-bulayin ang Kapaskuhan, ito po ay napaka-meaningful sa atin, mga tunay na mga anak ng Diyos, na tinawag na anak ng Diyos ng ating Panginoon. Yung pag-ibig na ipinaranas ng Diyos sa atin, sapagkat sarili niyang buhay ang ipinagkaloob po sa atin. Hindi po natin kayang bayaran. We cannot outgive God. Hindi po natin kayang pantayan o bayaran yung pag-ibig na yun. Sapagkat buhay mismo ng ating Panginoong Jesus ang ipinagkaloob sa atin. At makikita din natin doon sa Kapaskuhan, ano po, na mensahe. Doon po sa Matthew chapter 2, nais ko lang po i-connect doon sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Matthew chapter 2 verse 11, ang sabi pong ganon, on the coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. So makikita po natin noon unang Kapaskuhan, nung unang isinilang ang ating Panginoong Jesus. Ako po'y napaisip, bakit kaya ang dinala ng 3 pantas ay gold, frankincense, and myrrh? Dapat sa batang ipapanganak ay ang ibibigay ay lampin, diaper, o kaya milk, o kaya toy, di po ba? Kasi bata eh. Pero kilala ng 3 matatalinong tao ang kanilang hahandugan at sabing ganon ay sasambahin. Nagpunta sila para handugan at sambahin. Makikita natin po doon, ano po ba ang sinisimbolize ng gold? Ano po? Ang sabi pong ganon, the gold symbolizes that He is the King. The best gift ang ibinigay ng 3 pantas. Ano po? Kasi God deserved the best gift. Amen po ba? Yung pong the best ang nais ng Diyos. Ang Diyos tumitingin sa ating puso, sabi nga kanina, hindi sa material na bagay, kundi yung dahil ang binigay din ng Diyos ay yung the best eh. Amen po ba? The best yung Son, Jesus Christ, ang ibinaba sa atin. Hindi tayo iniligtas dahil lamang sa yung hayop ay kinatay, kundi yung mismong buhay ng ating Panginoong Jesus ang ibinigay. The binigay sa atin. Kaya ang inialay din ng 3 pantas ay yung gold, nagsisimbolize He is the King of all kings, the King of kings, the Lord of lords. Amen po ba? Yung best. Ganon din po, naalala ko nga po si David, pag siya maghandog din sa Panginoon, sabi niya po doon sa 2 Samuel chapter 24, ang sabi nga, I will not give to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing.
ayaw ni David na magkakaloob siya ng yung hindi masakit sa kanya, yung hindi niya mararamdaman yung kanyang ipagkakaloob. Naranasan po ba natin yun? Nais nating ibigay sa Diyos yung the best. Ano po? So, gold. At yung pong isa ay yung frankincense. Yung incense, yung root word na incense, yung po yung pagsamba. Amen? Yung pagsamba natin is a form of worship to God. Even yung ating worship is a form of giving to God. Yung ating sacrifices of thanksgiving, praise, worship, that is form of worshiping and giving to God. Amen po ba? Kaya po pag ating frankincense, sa ating pagsamba, hayaan natin langhapin ng Diyos ang atin pong mga papuri at pagsamba sa Kanya. So gold, frankincense, and myrrh. Myrrh symbolizes naman yung death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kasi ginagamit daw sa pag-iimbalsa mo yun eh. Tinanong ko kay Bishop kagabi, ano ba yung myrrh? So ayun yung nagsisimbolize ng death and resurrection of our Lord. Kaya yung the best ang nais din nating ipagkaloob sa ating Panginoon. Amen po ba? Maging yung ating buhay, nais natin yung ating paglilingkod, hindi lamang sa mga material, kundi yung best natin ibibigay din natin sa ating Panginoon. Because He deserves the best. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po ay magpasalamat sa umagang ito. Lord, salamat po o Diyos sapagkat Ikaw ang unang nagbigay. Tunay nga, Panginoon, ang buhay mo. Panginoon, hindi namin kayang bayaran o tumpasan ang kaloob mo po sa amin. Subalit ang aming puso, nakikita mo ang bawat isa, Panginoon. Lord God, tunay nga, Panginoon, na minamahal ka namin, Panginoon, and we express our love to you through our tithes and offering, O God. Lord, patuloy na malugod ka, Panginoon, sa aming po mga kaloob, O Diyos. Ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga ikapo, Panginoon, Lord God, bilang pagtatapat sa nais mo, sa utos mo din sa amin, Panginoon, in Malakay chapter 3. Lord, salamat po, Panginoon. And Lord, yung kusang kaloob namin sa 2 Corinthians 9, Panginoon, na ang aming puso'y nakikita mong magkakaloob, Panginoon, willingly, O God, na Lord God, tunay nga, Panginoon, basbasan mo po ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Hallelujah, God. Lord, patuloy na ikaw ang magbubukas ng mga pintuan, Panginoon, ng pagpapala sa bawat isa, O God, at ibubuhos mo ang mga pagpapalang nararapat sa kanila. Lord, salamat po ng marami sa umagang ito. Ikaw ang nais naming maparangalan, mapapurihan, at kami magpupuri, mag-aalay ng pasasalamat sa iyo sa umagang ito sa dakilang bagay na ginawa mo sa amin sa unang Kapaskuhan. Salamat po, O Diyos, sa ilang namin ibabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Angels we have heard on high, sweetly singing on the place, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Oh, Gloria in excelsis Deo. Praise God. So, palapakan natin ang ating Panginoon. So, tinatawag ako ilang pastor na nasa taas. Nais ko lang pong formally ay hindi namang i-award kundi ibigay. Dahil, praise God, na-aprubahan po ng Philippine Statistic Office, PSA, ang aking request na magdagdag po ng
na magkakasal. Amen? So, tinatawag ko Pastor Conrad, Pastor Eli, Pastor Marv, dito kayo sa unahan. Let us witness this very memorable dito kayo. Okay, tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat if you remember, ay inordain nung nakaraang anniversary doon sa, saan ba yun? Sa hall? Covered court ng isang eskwelahan. Nagkaroon po tayo ng ordination and installation. Iba po yung installation sa ordination. Yung 10 community pastor, ay Pastor CJ dito ka, ay nagkaroon tayo ng installation. Sabi natin, so binigay natin sa kanila bawat area. So sino pa ba pastor? Pastor Araya, Pastor Anida, lahat po ng community pastor. Lapit kayo. Itabi mo muna ito. Lahat ng pastor dito po kayo. Sama-sama na tayo dito. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sino po kulang? So, ang ating mga pastor na community narito po, 10 sila, including my wife. Republic of the Philippines. Ituloy ko muna, exhortation ko pala. Nung ating anniversary, nagkaroon tayo ng installation, 10 pastor ang ating pong in-install sa ating mga midweek services dito sa San Pablo City. Pero meron po tayo isang inordain at masusundan pa. Praise God. And after ordination, may mga sitwasyon pag ako po nasa abroad, nasa mission, ay mga nagpapakasal, ay ang aking pinagkakasal ay ang uncle nyo, si Uncle Senen. So yun ang nag-boom sa akin para i-apply. And praise God, medyo na-delay lang ito dahil may isa pang dokumento na inihabol. Kaya sabi ko, ibibigay mo ito. Pero ito pala ay inisyu pa nung February, hinold lang dahil naibigay naman natin yung additional supporting document galing sa church. Kasi ito po ang maganda kasi pag ang church ay rehistrado. Kaya ngayon ay naglakad na naman tayo ng bagong rehistro. The government ay nagbibigay po ng license. No? Kaya ngayon, dito, tinatawagan ko si Pastor Tim to come. Ikaw naman ay bukod sa lumaking Kristiyano ito sa amin, pero hindi lang naman dahil pamangkin siya ni Mrs. Kita naman natin at proven ang kanyang pinsan. Proven naman ang kanyang calling. Amen, mga pastor? Kita naman natin ang entablado ay sumasama ang Panginoon sa tuwing siya'y naglilingkod, nag-preach. Kaya siya yung isa sa mga susunod na inordain. At ito po, the Republic of the Philippines, Philippine Statistic Office sa Quezon City, their certificate of registration of authority to solemnize marriage. This is to certify that Tim Lester Nieva Crisostomo, Associate Pastor of the Life in Christ Christian Ministry, assigned the Life in Christ, Nobesco Cinema, Barangay 3E, San Pablo City, has this day extended in the register of solemnizing officer and the register number. Hindi ko na babanggitin yung lisensya mo. Nung ipinos ko, binura ko yun eh. Pero ang dami. 3 years po niya magagamit ito. Sino kaya ang una? Sino kaya ang una? No. Pero ako, sabi ko nga ay sasama ko siya para masanay.
Then, upon the recommendation of the President, Bishop Jimmy Evangelista is hereby granted authority to solemnize marriage pursuant to Article 2 at the Family Code of the Philippines o CRG Administrative Number 1, Series 2007, effective January 31. Last year pa to kasi nag-pandemic eh. With the jurisdiction for the purpose of solemnizing marriage covered entire Philippines. Buong Pilipinas. Amen? Kasi yung iba po ay may jurisdiction ng Laguna lang. Ay in-apply ko po ay buong Pilipinas. Ano, Pastor? Kaya, Pastor Tim, with God blessing, ito, ibinagkakaloob sa iyo ng Diyos ang certificate na ito. Congratulations. Ipag-pray natin si Pastor Tim. At ito ang munting isusuot mo sa unang preaching mo, sa unang sa pagpipreach mo rin. Amen. Mula sa Life in Christ. Tayo manalangin, sige. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat. Lord, you anointed Pastor Tim, you anoint him for the past years, O God. Nakita namin ang kanyang paglilingkod. At ito po ang panahon nung siya po'y na-ordain as one of the Reverend Minister of Life in Christ. Ngayon naman ay nireceive niya ang authority to solemnize issued by the Republic of the Philippines. Palawakin mo ang kanyang sasakupan. At Panginoon, kami naniniwala, Lord, ang kanyang pagkatawag ay mananatili at patuloy mong gagamitin siya hindi lamang sa publicity, all over the Philippines at saan man lugar. Ganon din ang kanyang minamahal na asawa, si Pastora Joanne, O God. I-extend po ang patuloy na pagpapala. At ang Life in Christ, Lord God, ay nagagalak dahil sa lingkod mong ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. Congratulations again. Praise God. Pwede natin kamayan, pwede naman nag-alcohol tayo. Okay, victory song. Dahil ngayon ay Thanksgiving, okay, mag-pray muna po pala tayo. Prayer of Thanksgiving, Pastor Conrad. 3 mananalangin. Then, my wife, Thanksgiving prayer. Habang tayo nag-worship the Lord sa Lord, ipag-pray ang entire community. Pastor, si Mrs. Pastora, the administration of the Life in Christ. Yung leadership ng Life in Christ. So, Pastora Eli, mag-pray ka din. Ipag-pray natin ang ministries, ang mga sector. Amen? So, si Pastor Dan, ipag-pray niya ang 2021 to be covered by the Lord. At tayo naniniwala, ang Diyos ang patuloy na gagamay na patuloy sa atin. Amen? Okay, awit muna tayo. Then, Pastor Conrad, Pastor Eli, Pastor Susan, Pastor Dan, ako na ulit ang mag-ano. No? Let us worship Him. Yes, Lord, hallelujah. Tuloy tayong sumamba sa Panginoon. Surely God is so good. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalatin ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Calling Pastor Conrad to pray. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa
buong taon po ng 2020, Lord God. At papasok po ngayon sa 2021. Dalangin namin, Panginoon, Lord, sa bawat buong pamilya ng life, Panginoon. Lord, sa bawat naglilingkod, Panginoon, sa bawat pastor, sa aming bishops, at sa kanyang ibahay, Lord God, sa buong pamilya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, Lord God, yung kagalakan, Panginoon, Lord God, ay patuloy mo pong ilagay sa aming mga puso, Panginoon. At sa pagpasok ng 2021, Panginoon, wala na pong hahadlang, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Lord God, hindi na po namin binibigyan ng karapatan, Panginoon, ng kaaway. Lord God, sa buhay namin, Panginoon, napigilan kami na maglingkod sa iyo ng tapat, Panginoon. Lord God, sa amin po, Panginoon, sa buong pong bumubuo ng community, Lord God, ibig sa aking asawa, Panginoon, Lord, maglilingkod kami, Lord, ayon sa iyong kalooban, sa lahat po, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, Lord God, na nandun po yung puso na handang magpagamit sa iyo, handang magpa, Lord, sacrifice upang marami pong mga bagong kaluluwa pa ang dumunog sa iyong paanan, Panginoon. Salamat takilang Diyos. Lord, dalangin namin, Lord God, sa papasok na taon na ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang bawat pinagkukunan, Panginoon. Lord, bawat pinagkikitaan nila, bawat pamilya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na wala na pong kahit isang mga pamilya namin ang hindi pa makakakilala sa iyo. Bagkus lahat kami, Panginoon, na bumubuo ng Life Family, Lord, ay lahat ay maglilingkod sa iyo. Dahil ito po, Panginoon, yung tawag mo sa amin, Panginoon. Mag-win soul, Panginoon, ang buong pamilya namin, Panginoon. Salamat na kilang Diyos, sa iyo po naming ibinibigay, Lord God, ang lahat-lahat, Panginoon. Lord, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat dahil itong taong ito ay hindi mo kami pinagkulang, Lord, kahit dumaan ng pandemya, pero Lord, ikaw ay sapat, Panginoon, at hindi mo kami pinagkukulang. Dakilang Diyos, patuloy po kaming papasalamat at pinupuri ka namin sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, sa bawat pamilya na ngayon ay patuloy na nagtatagumpay at magtatagumpay pa, Panginoon. Lord God, sa tulong mo, Panginoon. Salamat takilang Diyos, Lord, ang iyong mga salita ay patuloy pong maisil sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Salamat takilang Diyos, sa iyo po namin binibigay ang lahat-lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalang Panginoon Jesus. Amen. Yes, Lord. Panginoon, salamat, God, sa 2020, Panginoon. Sa lahat ng ginawa mo at ginagawa pa, Panginoon, Lord, sa aming mga buhay. Salamat din, Lord, sa lahat ng ginawa mo sa mga ministries and sectors, Panginoon. Alam namin na transformation, may mga transition ka from glory to glory na ginawa, Panginoon, Lord. At Lord, we may not see it in the physical eyes, but alam namin, Panginoon, in the spiritual realm, Panginoon, Lord, ay may ginawa ka, Panginoon. Salamat, God, for all the things na ginawa mo. Lord God, everyone is rooted, Panginoon, Lord, sa salita mo, Panginoon. Lord, nadeklara namin, Panginoon, sa darating na 2021, Lord, yung sabi mo nga sa salita mo, a broken and contrite spirit you will not despise. Panginoon, dinadalangin namin sa lahat ng maglilingkod at mga tatawagin pa para maglingkod, Panginoon. Dinadalangin namin yung tamang puso, Panginoon Lord, para makapaglingkod kami ng without any reservations, Panginoon. Na may tamang puso, Panginoon Lord, not for the applause of men, but for your glory alone, Panginoon. Dinadalangin namin, God, na Lord, patuloy mong punuin ang puso ng bawat isa ng joy, ng delight, Panginoon. At Lord, katulad ng ginawa mo, Panginoon Lord, na ang food mo ay to do the will of God. Help us, God, to have that kind of heart as well. Na Lord, sa lahat ng maglilingkod, ikaw ang magiging source ng kalakasan, Panginoon. Sa bawat ministry, ikaw magbibigay ng peace, harmonious relationship. Ikaw ang patuloy na magiging center at maitataas, Panginoon. Maging sa bawat sectors, Panginoon, idinadalangin namin, Panginoon Lord, na patuloy na mag-flow yung anointing, Panginoon. Patuloy na mag-flow yung one spirit, Panginoon Lord. At Lord, walang nigawa ng kaaway, Lord, ang makakapasok, Panginoon, in Jesus' name, God. Lord, marami pong salamat. Iniklara namin, Panginoon Lord, na sabi yung masalita mo, the harvest is ready, but the workers are few. Lord, tatawag ka, Panginoon Lord. Patuloy kang tatawag ng mga maglilingkod sa iyo, Panginoon Lord, in Jesus' name, God. At Lord, help us, God, na isurrender ang mga excuses,
isurrender, Panginoon Lord, ang mga anything na hindi galing sa iyo. And I pray, God, at nagpapasalamat na kami ngayon, Panginoon, sa lahat ng mga i-raise up mo, Lord God, na servant leaders, Panginoon Lord, sa taong 2021, Panginoon. Lord, thank you, God, for the old has gone, the new has come, Panginoon Lord. Lord, you're continuously transforming, Lord God, yung workers mo, equipping us, Panginoon Lord, para sa harvest, God, para sa iyo, God. Salamat, Panginoon Lord, have your way on us, Panginoon, and may we decrease as you increase sa amin, Panginoon. Patuloy pagpalain ng aming bishop, ang aming mga workers and leaders, Panginoon, mga pastors, Panginoon Lord, ikaw ang patuloy na maitaas sa amin, Panginoon. Salamat, God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise. Hallelujah, God. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. We also pray for the administration of Life in Christ. Lord, salamat, Panginoon, ng mga gawa mo, Panginoon, sa ministeryo ito ng Life in Christ, O God. Tunay nga na dakila ka, tapat ka sa iyong mga gawa, Panginoon. Bagamat may mga pagyanig, Panginoon, na ginawa ka, Panginoon. Subalit, O Diyos, meron kang magandang ginawa behind this pandemic, O God. Patuloy mong pinagkaisa ang puso ng bawat isa, Panginoon. Nakita mo ang naging matatag ang pananampalataya ng iyong mga anak, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat ng magandang bagay na ginawa mo behind this pandemic, O God. Alam namin, Panginoon, na ito'y pagsubok mo lamang sa amin, Panginoon, upang ang mga bagay na hindi mananatili ay makita mo ang mananatili, O God. Lord, salamat po, Panginoon, O God. Hallelujah. For all the blessing, Panginoon, na aming natanggap behind this pandemic. Thank you, God, for all the promotion, Lord God, na ni-raise mo, Panginoon, in this ministry. Kay Pastor Tim, O God, promotion truly comes from you, O God. You are the great rewarder, O God, of our faithfulness to you, Lord God. Lord, salamat po, even Bishop, O God. Thank you, God, for choosing him, O Lord God, as the chairman ng UPC. Lord, tunay nga, Panginoon, ikaw ang kumilos sa lahat ng bagay na ito, Panginoon. May dakilang planuhin ka at layunin, Panginoon, Lord God, sa mga bagay na ginagawa mong ito, O God. Salamat, salamat, salamat po, even the pastor of every community, O God. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala, patuloy na ang iyong dakilang proteksyon, pag-iingat, ang laging sumaamin, Panginoon, as we minister to you, O God. Lord, salamat sa bawat isa, Panginoon, na patuloy na nagiging tapat sa iyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, God. Hallelujah. Patuloy ka pong maging malapit, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. The administration of Life in Christ, O God. Salamat po ng marami, Panginoon, Lord God, at patuloy kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon, with all our hearts, O God, with the strength, O God, sa lahat, Panginoon, ng ibinigay mo sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, and we continually declare, O God, your wisdom be upon us, O God. Your wisdom, your strength, O God. Lord, your blessing, your favor, O God. Lord, ikaw ang sumama sa buhay ng bawat isa. We cannot do this alone, O God. Ikaw, Panginoon, ang dakila naming rewarder, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Salamat po, O Diyos. Tanggapin mo po ang aming taos-pusong pasasalamat sa umagang ito. This is our prayers in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Minsan pa, Panginoon, marami pong salamat sa patuloy po na pagsama mo sa amin sa kabuuan ng taong ito. Tunay nga po na mas naihayag ka sa buhay ng bawat isa. Hindi material na bagay ang kailangan namin. Pagtiwala, ikaw, Panginoong Hesus, ang kailangan namin sa aming mga buhay. At dahil po sa dakilang pagkilos mo, dahil sa malawakang pagpapahayag mo sa aming mga buhay, patuloy po kami nagpapasalamat. And indeed, right now, you are creating new things out of the wilderness, Panginoon. At right now, we are going to see it in the eyes of our faith. And we thank you, Father God, for the clear vision na ibinigay mo po sa amin this 2020. And that for the coming 2021, great new things ang mararanasan po ng bawat isa. Patuloy mo pong ibuhos ang anointing mo sa buhay ng aking mga kapatid na to. And Lord, let your Holy Spirit work in and through us para po mas maipahayag ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, ang kadakilaan mo po sa kabuuan po ng sangkatauhan na ipagkatawa
sa ministeryong ito. And right now, Father God, let your grace be upon your people. 2021 will be a manifestation of your great glory. 2021 will be a manifestation of your holiness, Panginoon. 2021 will be a manifestation of your breakthrough. 2021 will be a manifestation of who you really are, Jesus Christ. You are our Lord. You are our Savior. You are the Prince of Peace. You are the Alpha, in the middle, and the Omega. In the beginning and the end, Panginoon. And you are in the middle, Panginoon. Kasama ka po namin. Kaya Ama, maraming salamat po dahil indeed, we are a new creation in Christ Jesus. The old has gone, the new is here. And we are going to celebrate dahil kasama ka po namin, Panginoon. And Lord, sobrang excited na po kami sa 2021 na mangyayari po sa aming mga buhay dahil kasama ka po namin. Dahil ikaw ang aming pinaglilingkuran. And thank you for raising up a new generation of servants na patuloy kang itatanghal, patuloy ka pong itataas. Muli, Panginoon, salamat po sa ministeryong ito at patuloy na Jesus, maghari ka sa aming po mga buhay. Ikaw po ang aming Panginoon at ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. So, ating ko-close sa prayer. Amen. So, taas po natin mga kamay for the benediction prayer. Lord God, thank you. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa ngayong umaga. Alam namin ito po'y naging isang mabagong insenso sa iyong harapan. Salamat, dakilang Diyos, pinupuno mo ang bawat isa ng iyong pagmamahal. Panginoon, maraming salamat. At Lord, is coming New Year sa 25. Dalangin ko sa bawat pamilya, Panginoon, extend you, Lord God, the manifestation of your blood, O God. Your love, your joy, your peace, your happiness, Lord, to every families. Salamat po sa bawat isa at kami po'y nagdideklara ng maligayang Pasko. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-uwi. Ingatan mo kami. Sumami ng pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapala ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu. At magsabi ng Amen and Amen. God bless you.